there's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Masaya ako, excited ako kasi ito ay Goosebump Top 5. 150,000 na si Goosebump. So subscribe natin siya para maging 200 o running. Ano na siya, malapit na siyang mag 200k at magiging masaya siya pagka naging 200k yan na subscriber. Lalo yang gagawa ng mga nakakatakot na video na magugustuhan natin kasi ang galing nito mag-narrate, diba? So, tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba. Choir practice. Noong February 19, 2021, magkakasama ang mga miyembro ng choir group para linisin ang kantang ipe-perform 2021, tapos choir group pa to, ha? Choir na to, ha? Lagi nasa simbahan pero minumulto pa rin. nila. Gabi na at medyo late na din noon. Busy ang lahat sa pag-iensayo sa loob ng maliit na kapilya habang abala ang lahat. Dito naisipan ni John Mark Tribe lang. Nung bata ako, naging choir din ako. Tapos nung nagpa-practice kami, tinanggal na ako kasi pangit ang boses ko. Tribe lang yun. Santillan na mag-record. At nang panoorin nila ang video, naggulat na lang ang lahat sa nasaksihan nila. Pilipino to, no? Ayan, nasa simbahan pa sila, oh. O chapel. Nakabahan ako, ah. Oh, parang may... Uy. Tama ba ako? May nakita ako. Parang dalawa yung nakita ko. Sa simula, unsuspecting naman ang mga pangyayari. Iniikot lang ni John ang camera para ipakita ang bawat miyembro ng grupo nung gabing yun. Hindi nila namalayan na may iba na din pala silang kasama. Meron akong nakita. Tignan ang bintana ng ipen Ito yung puti. niya ang camera. Makikita mo dito ang puting figura na papalapit sa kanila mula sa labas. Uy, lalapit pa. Tila nabighan niya ata ang kaluluwa sa kanilang pagkanta at nang ibalik niya ang direksyon ng camera sa leader nila, makikita mong muli ang parehong imahe. Kahit dito pa lang nakakatakot na, pero hindi. Kasi ano yun eh, fluorescent yun eh, yung ganun ibinababa. So ngayon, pagka merong may makikita ka sa kabila, para siyang hindi normal, di ba? Kaya medyo hindi natin makita pero mukhang nakaputi na babae. Ilang yan ang kababalaghang naganap nung gabing yun. Meron pa? Pangalawa, bukod sa imahe ay may maririnig ka ding pag-iyak sa gitna ng video. Parang sinabayan nga nito ang pagkanta nila. Yun lang. Malinaw mong maririnig ang Parang aso pero hindi, no? iyak ng babae, ngunit ang nakakapagtaka, tila hindi nila naririnig ang tinig na to. Oo nga. At bukod sa mga ito, meron pang isang nangyari. Tignan ang lalaking naka-green shirt. Pagbalik ng camera sa kanya, Sabi ko na yan yun, di ba sabi ko sa inyo, dalawa yung nakita ko. Sabi ko na meron akong nakita sa likod dito eh. Ito oh. Oh, linaw ng mata ko, nakasalamin na kasi ako eh. malinaw na makikita mo ang isang mukha ng babae. Ang Doon sa isa, medyo hindi ako natakot kasi baka naman nakasampay lang. Dito, nakita ko talaga itong mukha to eh. nakasilip sa likod ng balikat niya. Mukha na parang bungo na. Kapansin-pansin din Pero ng may buhok. malalalim na mga mata nito. Sa simula, wala ka namang makikitang tao sa likuran niya. Ngunit nang muli siyang mahagip ng camera, may nakakatakot na mukha na sa likod niya. Yan, nakita ko nga yan Ang kanina. tanong, eto rin ba ang kaluluwang narinig na umiiyak na nakisabay sa pagkanta nila? Sino ang puting imahe at ang mukhang nakisali sa kanila? Yan yung mukha Eto ba nakakatakot ay yan. mga multo sa kapilya? Ikaw na ang magpasya. The Prank. The prank. Sa account ni Sarah, madalas siyang mag-post ng mga video kasama ang boyfriend niya. Mga sweet, funny moments, maging ang pag-prank nila sa isa't isa. Tipikal na asaran lang ng couple kumbaga. Ngunit isang gabi, sinubukan niyang i-prank ang boyfriend niya habang natutulog to. Pero sa huli,
Hindi saya ang naramdaman ni Sarah. Oh my God, ano kaya nangyari? Get away from me. Hello? Fucking screaming in my ear when I'm trying to fucking sleep. Stop, dude. Uy, reflection. Stop, dude. I'm trying, bro. Trying what? Habang ginagawa niya ang call prank, makailang beses mong makikita ang paglabas ng handprint mula sa salamin nila. Handprint pala yun. Hindi lang ito Oo nga, handprint ka. Oh. yung handprint. Nag-a-appear to kahit wala namang ibang tao doon. Ngunit hindi Pero bakit pabaliktad? ito nanggagaling sa labas. Kung sino man nga ang may gawa nito ay parang nanggagaling sa loob ng salamin mismo. But that's not the only thing that horrifies her. At one point, makikita mo din ang paglabas ng itim na figura sa harapan ng TV nila. Kung titignan mo ay parang itim na buhok ito na hinangin. Mabilis Oh my goodness, TV pala yun? Tama ba? TV daw yan? lang ang mga pangyayari pero malinaw mo pa ding makikita to. Hindi, salamin. Di ito parte ng pinapanood nila at kung titignan mabuti, makikita mo na nasa labas ng screen Oo nga. ang buhok. Ayon sa kanya, 3 lang silang magkakasama sa bahay. Siya, ang boyfriend niya at ang anak nilang toddler. May multo nga ba sa bahay nila o may editing manipulation na nangyari? Ang nakakapagtaka, yung kamay, imbis sa patayo, pabaliktad. Ba't gano'n? Aswang? On the summit, Yung multo gumagapang sa pader, no? Baka si Spider-Man yun. isang grupo ng mga mountain climbers mula Indonesia ay Grabe matagumpay naman. na naabot ang tuktok ng bundok Welirang. Ito ay isang active stratovolcano sa East Java na may taas na 3,156 meters. Pagdating sa taas ng bundok ay nag-video sila para ipagdiwang ang tagumpay ng bawat isa. Grabe. Ngunit isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Oh, God. Uy, gagi. Nakita ko na to pero nagulat pa rin ako. Ano yun? Sa simula ng video, Ano yan? Hindi nila nakikita yan? Katabi lang nila o hindi nila nakikita yan? O baka sa camera lang yung ganyan? makikita mo ang isa sa mga kasamahan nila na nakatayo sa harapan mismo ng camera. So, sa totoong buhay, nakita nila yan, may ulo. Pero nung sa video, wala nang ulo. Yan, creepy yan. Ngunit, ang lalaki ay walang ulo. Tila nakatayo lang to at hindi mo nga makikitang Hindi pinatong, hindi inedit eh. Kasi yung damit niya gumagalaw sa hangin. gumagalaw. Oh. Bukod sa wala itong ulo, kung ikukumpara, makikita mo na lahat ng mga nasa summit ay nakasuot ng jacket o hoodies para labanan ang lamig at malakas na hangin. Siya At hindi. tanging ang lalaking walang ulo lang ang nakasuot ng t-shirt. Hindi nila kasama to. Multo to. Ang hindi ko lang masigurado dahil sa kulang na detalye sa post ay kung kasamahan din ba talaga Oo. nila ang lalaki na to o Hindi nila kasama yan kasi dapat naka-jacket yan. Sobrang ginaw eh. bigla na lang itong nagpakita sa camera. Dahil nga sa pagkamisteryoso ng kuha na to ay mabilis na nag-viral ang video sa Indonesia. Ito kaya ay kaluluwang nasawi sa pag-akyat ng bundok na yon? Posible. O kung tao man talaga to, may masama kayang nangyari sa kanya? Ikaw na ang magpasya. Residual Hunting. Sa videong ito ni Zen with Nature, kung saan ang account niya ay nakafocus sa nature, animals, and serene places. Ganda. Lahat ng mga video niya ay nakaka-relax at lahat ng ito ay may kinalaman sa nature. Pero nito lang May 11 nang lagpas midnight, while she's on her long drive, huminto muna siya sa rest stop sa deserted area para sana magpahinga. Ngunit nang makapag-park na siya, ito ang kanyang nakita. Look in the center of the video.
Uy, may nagalaw. Parang usok, oh. Naglalakad. This white cloud keeps going back and forth. Watch. I'm at a rest stop Wala. in a deserted area with no cell service. There's 4 other vehicles here with me. Well, 3 other vehicles. There's 2 semis and a van and me. Watch the center of my screen. Nawala eh. Ayan na. See that big cloud thing? Bumalik, oh. Look at that. What the fuck is that? It keeps going back and forth like it's walking back and forth. Ayan, bumabalik na naman, oh. And there's nothing. There's no vehicles. Wala, naglalakad nga. There's no vehicles going by. It's Nasa liblib na lugar sila eh. Walang wala daw signal yung not my cellphone. reflection. Watch. Shh. Lucy, be quiet. I mean, we have to be quiet so we can see better, right? Stop. Sa harapan ng waiting shed, nakita niya ang dinescribe niya na white cloud ang paulit-ulit na lumalabas sa area na yun. Ito mga ganito, ito yung medyo kapani-paniwala, yung mga shadow eh, you know? Saka, kayo mga medyo solid, medyo mahirap paniwalaan nyo, pwede i-edit yun eh. Pero ito mga shadow lang, yung mga puti usok, yan medyo mas creepy yan. Ito ay bahagyang maglalaho at muling lilitaw sa parehong pwesto at tila nagpe-pace back and forth sa harap ng shed. Ang movement nito ay tila parang tao kapag parang tao, naghihintay na dumating ang bus kung saan naglalakad ito ng pabalik-balik. Oo nga, no? Ang sabi ng ibang nakapanood, ito daw ay sprinkler lang. Pero kung ito ang kaso, makikita mo sanang nababasa ang daang tinatamaan ito. Ang sabi naman ng iba, ito ay residual haunting kung saan ang enerhiya ng espiritu ay na-stuck sa paulit-ulit na loop. Tama, baka yung nag-aabang-abang dyan tapos na aksidente. Ang ibig sabihin ba nun ay may namatay sa lugar na to at tila hindi na ito makaalis doon? Hanggang ngayon ay naghihintay pa din ba ang kaluluwa sa kung anong hinihintay nito? Sana ay dumating na ang hinihintay niya para matahimik na din siya at makawala sa loop na nangyayari sa kanya. The Witch. Oh, The Witch. Sa videong ito ni Torres.760, nang makauwi sila sa bahay ng kapatid niya sa San Diego, California matapos nilang lumabas kasama ang ilang kaibigan nila, isang disturbing noise ang narinig nila. Oh my God. Ano yun? Baka tinu-torture yun ah. Do you see it? Lagpas alauna na ng madaling araw yun nang ma-encounter nila to. Sa tapat ng bahay nila, by the fence and the trees, mapapansin mo ang dark silhouette ng tao. Oo nga, no? Maririnig mo ang mga sigaw at iyak nito na parang in distress. Uy, nasasapian yata yun. Nang tanungin ng nagbe-video ang kapatid niya kung nakita niya ang figura, maririnig mo pa ang pagsigaw na sinabi ng figura na, "I hear you." So, dalawa, lalaki yung kanina, eto babae, bakit yung witch? Ang sabi niya, nang makita sila nito ay bigla na lang itong nawala at kasabay noon ay ang pagkawala din ng mga ingay, iyak at screams na nadidinig nila. However, patuloy lang siya sa pagre-record nang mapansin niya ang isang bagay. Nako. Ano napansin niya? A black cat. Napansin ko din yun, ikala ko aso. Black cat pala.
Ay, mangkukulam nga yun. Nadaan yung ano. Nadaan yung, ayan, patay ka. Nadaan yung pusa. Strangely, makikita mo ang isang itim na pusa na lumapit sa kanila. Ito ay bagyang nakatingin pa sa tumitig kanila. sa kanila bago ito umalis. Naniniwala siya na ang figurang nakita nila ng una ay isang bruha o witch at nang mapansin sila nito, ito ay nag-transform bilang isang itim na pusa. So, naniniwala ka ba na bruha talaga ang na-encounter nila nung oras na yon? O hindi kaya ay coincidental lang ang nangyari at nataon lang din na may itim na pusa nung gabing yon? Tapos di sila tinantanan, no? Naatakot yung ganyan. Outside the dorm window. Outside the door window. Kakalipat lang ni Pure Methowin sa kanyang bagong dorm somewhere in Thailand. Ito, napanood ko na to pero hindi ko masyado naintindihan. Ito kasi si Goosebump, napakagaling nito magpaliwanag kaya panoorin na rin natin. Habang naghihintay siya na magsimula ang semester ay kumuha muna siya ng part-time job para may pangtustos siya sa kanyang mga gastusin. Model. Ayon sa kanya, ilang araw niya nang napapansin na tuwing uuwi siya galing trabaho ay lagi siyang may nakikitang buhok ng babae sa kwarto niya Oh my kahit araw-araw naman niyang nililinis to. Isang gabi nang makauwi siya, pagpasok niya sa dorm ay isang nakakakilabot na pangitain ang agad niyang napansin. Oh. May nakatayo อันนี้ eh, คือ no? ทีสองนะคือลงไปเซเว่นมา พอนี่สิ่งที่ปิดประตูแล้วเข้ามา นี่ไม่ได้ตัดต่อเลยนะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้า1 2 3 4 5ของจริงทุกอย่างของจริงทุกอย่างกำลังเข้าห้องมา อันนี้ปิดไฟนะ Ba't ganun? Pag pinapatay niya yung ilaw, parang lumiliwanag dun sa labas. Or mas malakas lang yung ilaw niya sa loob, malamang. Pero may nakatayo talaga, oh, parang naka-side view. Tangin, ako makakatulog yan, mga tol. Oh. 2:00 na ng madaling araw nang makita niya ang anino ng babae sa bintana sa labas ng kwarto niya. Nagiging visible lang ito kapag nakapatay ang ilaw sa kwarto. Dagdag pa ni Puri, ang dorm niya ay nasa ikatlong palapag ng gusali at sa labas nun ay isang balcony. Noong una, inisip niya na magnanakaw ang nakikita niya. Kagi, nasa balcony niya yung multo. Nag-ipon muna siya ng lakas ng loob para buksan ang pinto. โอเคแล้วจะไปดูด้านนอกนะ คือมองอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรนะ เนี่ยอันนี้เปิดประตูด้านนอกนะ อันนี้คือที่เปิดตะกี้ตรงนี้เนี่ยคือด้านนอกไม่มีอะไรอันนี้ที่สอง Kagi, nakatakot yun nasa balcony Labas niya. niya, makikita mong wala namang laman ang balcony nila. Tanging ang sampayan lang ng mga damit ang nandon. At hindi din ito magre-resemble ng katawan ng tao na katulad ng nakita niyang anino. Wala Yung ano kasi, yung isa, yung sa itong sampayan na ng to. katawan ng tao na katulad ng nakita Dapat nandito yan, yung sampayan ng tao. Kaya lang, andito yung ano, yung anino. niyang anino. Wala ka ding makikitang kahit anong bagay sa balcony na pwedeng maging hugis tao. Nakaw. May kinalaman nga kaya ang aninong nakita niya sa mga buhok na natagpuan Binuksan mo yung pinto, pumasok na yan. niya sa loob ng kwarto niya? Meron kayang kaluluwa na naka-attach sa kanya? Or what would you do in this situation? Mag-i-stay ka pa ba sa dorm? O aalis ka na lang? Lipat na ako. Lipat na ako, matik yan. To catch a rat. To catch a rat. It's not supposed to be anything about hunting. Just a mother and daughter trying to catch a rat inside the laundry room. Panood ko na pala to. The Visit. The Visit. Sa videong ito ni Caitlin,
Lagpas 3:00 ng madaling araw nang bigla na lang siyang mapabangon dahil sa nararamdaman niya. Nako, yan ang Ang mahirap. nararamdaman niya ay may humawak ng kamay niya habang natutulog siya. Yan ang pinaka-ayokong paramdam. Yung natutulog ka tapos biglang may hawak sa kamay mo or may gigising sa'yo na multo. Ang problema kasi dyan, pag yan nangyari sa akin o sa atin, baka matrauma tayo, hindi na tayo matulog, no? Mabuti na lang ay may camera siya sa loob ng kwarto niya. At ito ang nakuha ng CCTV. Oo, meron nga. Sa dibdib pa nga siya hinawakan eh. Pati kumot. Umangat. Ay gagi, hindi to biro. Ay gagi, di na ako makakatulog nito pag ganito. Natutulog siyang mag-isa sa kwarto nang bigla na lang makikita mo ang anino na parang kamay na bigla na lang humawak sa kanya. Yumakap eh, no? Alam mo ito na Naramdaman to. to ni Caitlin, kaya bahagya siyang nag-react dito pero unaware pa siya sa mga nangyayari. Makikita mo pa ang pag-alis ng aninong kamay at biglang umangat ang kaliwang parte ng comforter as if merong taong nakatabi sa kanya at inumutan siya. Paniwala niya ito ay ang kaluluwa ng yumaon niyang asawa na Okay lang, kung asawa mo naman pala eh, okay lang. bumibisita sa kanya. Kung sure na asawa mo yan, ha? Anya, ilang linggo na siyang balisa sa pagkakawala ng partner niya at ito ang paraan niya para i-comfort siya. Naniniwala siya na ito ay ang pruweba ng pangako ng asawa niya sa kanya. Pero ano sa tingin mo? Ang anino nga ba ay ang dating partner niya o espiritong nagpapanggap bilang asawa niya? Ang problema dyan, hindi natin malalaman o hindi niya malalaman kung yun ba yung asawa niya. Paano niya malalaman yun? Medyo vulnerable si Caitlin sa sitwasyon niya. Pero kung ano man ang aninong nakita sa CCTV, sana ay kaluluwa talaga ito ng partner niya at hindi masamang puwersa na ginagamit ang kahinaan niya. Wala, nakakatakot. Tapos hindi na makakatulog pag Bunk ganyan. bed. Naitampok na natin si Carla noon sa isa sa mga videos natin kung saan siya ay nakahukay ng ilang mga gamit at ginto at siya ay sinundan ng kaluluwa dahil dito. Oo, alam niyo ba, may kwento sa akin, yung mga ano daw, yung mga naghahanap ng ginto or naguhukay ng ginto, ano daw yan eh, may mga kasama talagang albularyan or marunong. Kasi yung mga ginto daw, may mga bantay daw yan. Ngayon, siya ay Yung isang mga bantay na entity. full-time affiliate na. Ngunit paminsan-minsan ay nag-update pa din siya na kababalaghang nangyayari sa buhay niya. Nito lang Mayo 15, habang siya ay naghahanda sa kanyang pagtulog, nakarinig siya sa taas ng bunk bed niya. Uy, bunk At bed? makailang sandali nga lang, ito ang nangyari. Hay una litera arriba de mí, se escuchan ruidos y no hay nadie. No mames. Gagi kasi ba't may double deck ka eh? Güey, güey. Ay, No mames, güey. Chingue su madre, me voy a asomar. Ay, no. Se va a salir el corazón. ano nakita niya? Ba't kasi nag-iisa ka tapos meron kang double deck? Eh talagang may matutulog na multo dyan. Mire, no hay nadie, güey. No hay nada, miren. Ni idea. No hay nada, güey. ¿Qué pido? Tingnan mabuti ang kumot sa ibabaw ng bunk bed. Makikita mo dito na merong humahatak nito Ay, oo mula sa taas. nga, gagi. Dahan-dahan ang paghatak dito at mabilis na pinakawalan ang kumot. Nako. Dahil sa nasaksihan niya ay napasigaw na lang si Carla sa takot. Pero Ngunit nang tignan niya kung sino ang may gawa nito,
Wala namang ibang tao Oo, sa itaas ng bunk bed nila. Ang maganda dyan, hindi niya kinat yung video. At tila mag-isa lang siya sa legit to. kwarto Oo. noon. Bukod doon, makikita mo din ang 5 linya sa gilid ng kumot. shit. Tila naiwan ang bakas ng kamay ng entityng nananakot sa kanya. At hindi rin napansin ni Carla ang detalyeng to marahil na din ay sa takot niya. Aktibo pa din ba ang kaluluwang nakasunod sa kanya Wala matapos eh. niya Bantay na. mahukay ang ginto Bantay ng ginto yan. Kinuha mo yung ginto eh. noon? Nakapasok na ba ang kaluluwa sa bahay at maging sa kwarto niya? Ikaw na ang magpasya. Nangihingi ng sticker eh. Kaya sasama ko na to. Nangihingi ng sticker. Dahil ginugulo niyo ako, sasama ko na kayo dito. Nagre-reaction video ko eh, nangihingi ng sticker. May sticker pa. Ah, nandiyan na pala kayo? Wala nga daw sila papalandakan. Ano? Oh, sticker. Ha? Oh, eh, di ko alam kung may sticker pa ako. Tingnan natin kung may sticker pa. Vlog ako, inaabala niyo ako kayo talaga. O, ayan. Ikaw, dito ka na pala eh. Opo. Oh, shoutout na kayo, dali, para humaba yung vlog ko. Shoutout po Shoutout sa ano, sa St. John, ano, sa James. school namin, St. St. James. Okay. Thank you, Boss Rino. Oh. Thank you, Thank you, Oh, bukas upload ko to ha. So yun, na-distract ako doon sa mga bata na umano ng sticker. Kaya pala meron ako naririnig parang sumisigaw, akala ko multo na. So, pinagbigyan lang natin at kaya sinama ko na sa vlog para shoutout sila, di ba? So yun, thank you sa panonood. Subscribe si Goosebump at like, share, comment lang kayo dito sa video na to. Subscribe sa mga hindi pa na-subscribe. Thank you at see you next video. I love you all. I came from the mud. There's dirt on my